Healthy protein source ba ang Filipino siomai? Napaka-flexible ng panlasa nating mga Pilipino kung kaya't ang dali para sa atin ang makapag-improvise ng mga pang-ulam lalong-lalo na paggipit sa budget o di kaya ay kulang sa oras ng paghahanda ng ating meals. At isa sa nakagawian nating combination ay kanin at siomai. Pero healthy ba ang siomai lalo na yung mga nabibili sa mga food court o di kaya sa MRT or LRT or bus stations? Okay ba ang protein content nito para sa overall health natin? Yan ang pag-uusapan natin mga friends sa episode na ito. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang mga commercially available na siomai ay kadalasang ginagamitan ng ground pork na madalas ay may mataas na fat content. Tapos ito ay hinahaluan ng extenders tulad ng flour o starch para mas tumagal ang shelf life at mas maging mura ang production cost. Nilalagyan din ito syempre ng seasonings at binabalot sa flour-based wonton wrapper. Pagkatapos ay pwede nang steam o iprito at saka isa-serve kasama ng soy sauce, calamansi at chili garlic oil. Pero ang tanong, masustansya ba ito? Lalo na kapag nag-exercise ka or di kaya naman ay sadyang naghahanap ka lang ng magandang protein source. Ang 4 na piraso ng steamed siomai na nabibili sa isang kilalang fast food chain ay may 199 kilocalories, 15 grams of carbohydrates, 7 grams of protein, at 13 grams of fat. Samantalang ang 3 piraso ng siomai ng kilalang brand na ito ay may 95 kilocalories, 7 grams of carbohydrates, 6 grams of protein, at 5 grams of fat. Take note lang na sa values na ito ay wala pang sausawan lalo na ang chili garlic oil na syempre ay magpapataas pa ng fat content ng siomai na kakainin mo. So base sa primary ingredients ng mga commercially available na siomai na ito ay hindi sila mako-consider na healthy protein source lalo na kung madalas ninyo itong kakainin. Kung ito lang ang uulamin nyo kasama ng kanin para sa inyong tanghalian o hapunan, ang protein content nito ay kulang na kulang sa per meal protein needs ng isang healthy or active individual. Mas mababa din ang quality ng protein na makukuha mula sa commercially available na siomai dahil sa dami ng extenders na nilalagay dito. Di hamak na mas mainam pa kung kayo ay kakain ng lean meats, chicken or fish. At syempre, dahil hindi naman lean meat ang kalimitang ginagamit ay mataas din ang fat content nito sa bawat serving portion lalo na kung fried dumpling pa ang inyong pipiliin at madami ang chili garlic oil na nilalagay ninyo sa sausawan. Huwag din natin kalimutan na maaaring maging cause ito ng higher sodium intake kung madaming toyo ang inyong nilalagay para sa inyong sausawan. So overall mga friends, hindi ko nire-rekomenda ang araw-araw o madalas na pagkain ng steamed or fried commercially available siomai dahil sa low and poor quality protein content nito kasama ng higher fat and sodium content. Kung ito naman ay paborito mo, siguraduhin na hindi ito madalas kakainin at dagdagan ng additional protein portion ng inyong meal tulad ng steamed fish, stir-fried meat, grilled chicken, or steamed tofu. So ayan mga friends, sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. If you find this information valuable, please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sumuli mga friends, mabuhay!